Ang kwento ng pelikula ay itinakda noong taong 1899. Si Dr. Alexander Hartdegen ay isang professor ng mechanics at engineering sa Unibersidad ng Columbia. Nagsisimula ang pelikula na makikita natin siyang gumagawa ng isang formula, na labis na nahuhumaling kung kaya't ang kanyang kaibigan at kasamahan na si David Philby ay kailangan pang ipaalala sa kanya ang kanyang date sa kanyang kasintahan na si Emma. Nang marinig ito, dali-daling kinuha ni Alex ang kanyang mga nilista at nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay upang maghanda. Habang naglalakad ay pinag-uusapan nila ni David ang lahat ng mga panukala ni Alex na tinanggihan ng unibersidad. Iminumungkahi ni David na gawin niyang simple ang kanyang mga panukala, upang gawing kapaki-pakinabang para sa mga tao. Sa bahay ni Alex, sinalubong sila ng kanyang kasambahay na si Mrs. Watchit. Ipinasuot nila kay Alex ang magagara na bagong damit saka umalis para makipagkita kay Emma. Sa wakas ay nakita niya si Emma, naglakad ang dalawa sa gitnang parke na nag-uusap. Ibinalita ni Alex ang kanyang lumalala na kalusugan, at sinabing magiging mabuti lamang siya kapag pinakasalan siya nito. Si Emma na may luha sa mga mata, ay tinanggap ang kanyang panukala. Pagkatapos maghanap sa kanyang mga bulsa, binigyan niya ang kanyang nobya ng singsing kung saan nakalagay ang bato ng kanyang kapanganakan. Sobrang saya ni Emma nang biglang may lalaking lumapit sa kanila at inikutan sila. Siya ay humihingi sa kanila ng pera, ngunit nang hindi sumunod si Alex ay itinutok sa kanya ng lalaki ang kanyang baril. Kaya naman si Alex ay sumunod at ibinigay sa magnanakaw ang kanyang wallet at relo, ngunit nang hingi na niya ang singsing ni Emma ay tumanggi na siya rito. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na agawin ito mula kay Emma, at pinagbabaril siya nang ito ay hindi niya ibinigay. Hinawakan siya ni Alex sa kanyang mga bisig habang tinatawag ang kanyang pangalan, siya ay huminga sa huling pagkakataon at namatay. Sobrang sama ng loob niya habang niyayakap ang kanyang bangkay at umiiyak ng walang kabuluhan. Makalipas ang 4 na taon, si Alex ay nagsusulat ng formula sa pisara, nagsasaliksik ng isang bagay na palagi niyang ginagawa. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pagkamatay ni Emma, at mula noon ay naging mas abala siya sa kanyang trabaho dahilan para mag-alala sa kanya sina David at Mrs. Watchit. Noong araw na yon nang dumating si David upang makita siya, may napansin siya sa kabilang panig ng mga kurtina at hiniling sa kanya na sabihin kung ano ang ginagawa niya. Inaanyayahan siya ni David para sa hapunan sa darating na linggo at sinabi na ipapakita sa kanya ang kanyang ginawang imbensyon noon. Lumipas ang 1 linggo, at sa wakas ay dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Nag-ayos si Alex sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Emma. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga kurtina at makikita natin ang isang piraso ng malaking makinarya sa kabilang panig. Marami itong gulong at makina, sa gitna naman ay may nakalagay na upuan. Umupo si Alex dito at tiningnan ang larawan ni Emma sa isang kwintas. Dahan-dahan niyang ibinababa ang isang pingga, na gumagawa ng bilog na kalasag sa paligid niya. Pagkatapos ay gumalaw ang makina, at nang hinaila ni Alex pababa ang isang pingga, ang camera ay lumapit sa isang relo at makikita natin ang kamay nito na gumagalaw sa direksyon na pakaliwa sa orasan. Lumalabas na ang makina na ginagamit ni Alex ay isang time machine, inilagay niya ang kanyang dugo at pawis sa makina upang bumalik sa panahon bago mamatay si Emma 4 na taon na ang nakakaraan at mailigtas siya. Sa sumunod na eksena ay makikita natin ang panghinaharap na si Alex sa Central Park sa araw ng kamatayan ni Emma. Nakita siya nito at tumakbo papunta sa kanya. Natigilan si Alex nang makitang bumalik ang kanyang mahal, hinalikan niya ang babae sa tuwa at dinala siya sa pinakamalapit na karawahe upang ilayo siya sa parke. Bumaba sila sa karawahe pagdating sa gitna ng lungsod, pagkatapos ay sinabihan siya ni Alex na umuwi muna sa kanyang tahanan at manatili doon magdamag. Sa pag-aakala na pupunta ang nakaraan na si Alex sa bahay ni Emma pagdating ng gabi, sinabihan niya ito na huwag malito at tandaan lamang na mahal niya ito. Iniwan niya ito sa gilid ng kalsada para bumili ng mga bulaklak gaya ng ipinangako niya, ngunit isang sasakyan ang bumangga sa babae na muli niyang ikinamatay. Napagtanto ni Alex na hindi niya mababago ang kapalaran ni Emma at kahit anong gawin niya ay mamamatay ito sa gabing yun. Pero hindi siya sumuko, naniniwala siya na ang mga tao mula sa hinaharap ay tiyak na nakahanap na ng paraan upang baguhin ang nakaraan, kaya nagpasya siyang pumunta sa hinaharap at pag-aralan ang mga panghinaharap na time machine. Pumasok siya sa makina at muling ibinaba ang pingga, na sa pagkakataong ito ay itinakda ang taon sa 2030. Habang naglalakbay siya sa oras, nakikita niyang nagbabago ang mundo sa paligid niya. Pagdating ng taong 2030, nakakita siya ng patalastas para sa isang kasunduan na itinatag sa buwan.
Pumunta siya sa library ng New York, umaasang makakahanap ng libro na tungkol sa time travel kung saan nakilala niya ang isang hologram ng librarian na pinangalanang Vox, kaya nabigla siya sa teknolohiya. Gayunpaman, nang sinabi niya ang tungkol sa time machine, ipinakita ng Vox na walang naimbento na ganitong bagay. Sa pag-aakala na mas mabuting pumunta sa mas hinaharap, muli siyang pumasok sa makina at ngayon ay naglakbay sa taong 2037. Pagdating sa taong 2037, ganap nang nawasak ang mundo. Ang programa na ginawang tirahan ng buwan ay naging dahilan para hindi na maaaring gawing tirahan ang lupa dahil ang buwan ay lumapit na sa mundo. Ang mga puwersa ng gravity sa lupa ay nagbago na naging sanhi ng madalas na lindol at tsunami sa mundo. Ang pagtira sa buwan ay nagdulot ng malaking bitak sa ibabaw ng buwan. Ang dalawang pulis na naglilikas sa mga tao sa lupa ay hinuli si Alex upang dalhin siya sa sentro ng evacuation. Habang nilalabanan niya sila ay nagsimulang manginig ang lupa at nahati na naglalabas ng mainit na lava. Mabilis na pumasok si Alex sa kanyang makina at nagmaneho palayo, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay tumama ang kanyang ulo sa bakal dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Sinimulan ng time machine ang paglalakbay nito, ngunit ang walang malay na si Alex ay hindi napigilan nito. Nang sa wakas ay naimulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang umabot na siya sa taong 802,701, kaya mabilis na pinahinto ang makina bago muling nawala ng malay. Nagising siya sa kama at magaling na ang mga sugat niya. Habang isinusuot niya ang kanyang damit, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya saka tumakbo palayo. Sinundan ni Alex ang bata at nakita na ang hinaharap na mga tao ay bumalik sa isang sinaunang pamumuhay at nakatira sa mga bangin. Lahat sila ay lumapit kay Alex at pinagmamasdan siya ng may paghanga, ngunit tila hindi nakakaintindi ng Ingles maliban sa isang babae na nagngangalang Mara na matatas magsalita ng wika. Sinabi sa kanya ni Alex na siya ay isang manlalakbay sa oras, ngunit sinabi ni Mara sa iba na siya ay isang palaboy lamang upang hindi siya patayin ng mga ito. Ang mga tao na ito ay tinatawag na Eloy. Isang malakas na busina ang narinig, at lahat ay pumasok sa kanilang mga tirahan. Nang gabing yun ay nanatili siya sa lugar ni Mara at ng kanyang kapatid na si Callan, doon ay nakikita niya ang mga natanggal na piraso ng buwan sa kalangitan. Kinabukasan ay dinala ni Mara si Alex sa kanyang time machine, at nakita ng dalawa na hindi ito nasira. Iginiit ni Mara na isama ni Alex si Callan sa nakaraan, ngunit bago pa makapagtanong si Alex kung bakit ay malakas na busina ang narinig sa paligid. Nataranta si Mara at tumakbo upang iligtas si Callan, habang sinusundan siya ng nalilito na si Alex. Ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay nagsimulang tumakbo pabalik sa bangin, nang biglang nakaharap ni Alex ang isang halimaw na tinatawag na mga Morlock. Marami sa kanila ang lumalabas galing sa lupa at nagsimulang atakihin ang lahat. Itinatali nila ang mga taong nahahawakan at dinadala sila sa ilalim ng lupa. Pinagmamasdan ni Alex ang isa sa kanila na kinuha si Mara at lumubog din kasama niya sa lupa. Nang wala na silang lahat, sinubukan ni Alex na tanungin ng iba kung saan dinadala ng mga Morlock ang mga tao ngunit sinabi sa kanya ni Callan na kapag kinuha ang mga Eloy ay hindi na nila dapat pang pinag-uusapan nito. Pagkatapos ay dinala ni Callan si Alex sa bakana ng mundo ng mga Morlock, bumaba sila sa isang kuweba at napagtanto ni Alex na ito ang New York Library. Ang hologram ng Vox ay nagsalita mula sa likuran nila. Ito ay nakaligtas dahil ang teknolohiya ay pinapatakbo ng solar power. Sobrang nagulat si Alex at tinanong siya kung ano na ang nangyayari sa mundo ngayon. Tumugon ang Vox na ang sangkatauhan ay naging dalawang uri, ang Eloy at ang Morlocks. Ito na ang kalikasan ng mundo ngayon, pumupunta ang mga Morlocks sa ibabaw para manghuli ng mga Eloy at mabuhay. Pagkatapos ay ipinahayag ni Vox na upang makarating sa mundo ng Morlocks ay dapat nilang sundin ang tamang paghinga. Narinig ni Callan at Alex ang ingay at sinundan ito upang marating ang isang napakalaking estatwa ng isang demonyo na ang bibig ay ang pasukan sa mundo ng Morlock. Iniwan niya si Callan sa labas at maingat na bumaba sa ilalim ng lupa. Sa wakas ay narating niya ang lugar at nakita niya ang isang buong sibilisasyon doon, pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid at hindi sinasadyang nahulog sa isang lawa na puno ng mga bangkay ng mga tao. Pagkatapos ay natagpuan si Alex ng isang Morlock at dinala siya sa silid ng kanilang pinuno. Ipinaliwanag ng pinuno na nang maghiwalay ang buwan, may mga taong lumubog sa ilalim ng lupa dahil walang ibang mapupuntahan. Sa paglipas ng mga taon ay naging mga Morlock sila na kumakain ng laman, ang iba naman ay himalang nakaligtas sa ibabaw at muling dumami, ang mga Eloy. Sinubukan ng mga Morlock na bumalik sa ibabaw,
Ngunit hindi nila nagawa dahil sa mga nagdaan na taon ng ebolusyon sa ilalim ng lupa. Kaya nagsimula silang manghuli ng mga tao sa ibabaw para gawing pagkain at anakan. Inihayag din ng pinuno na may kapangyarihan siyang kontrolin ang isipan ng Iloy at Morlocks, at kinokontrol ang balanse ng mundo sa pamamagitan nila. Nabasa na rin niya ang nasa isip ni Alex, at alam niya na isa siyang time traveler at ang pagnanais niyang ibalik si Emma. Ipinakita niya kay Alex ang isang imahinasyon tungkol sa kanyang buhay kung hindi namatay si Emma. Napuno siya ng kalungkutan nang makita si Emma at ang kanyang anak na naglalaro. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno na ang mga tao ay hindi maaaring baguhin ang kapalaran, dahil sila ay mga resulta ng kanilang sariling mga aksyon. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Alex ang time machine na dinala niya sa mundo ng Morlock. Nais ng pinuno na bumalik siya sa kanyang pinanggalingan upang hindi siya makapinsala sa balanse ng lipunan ngayon. Tahimik na sumunod si Alex ngunit habang pinapaandar niya ang makina ay hinatak niya ang pinuno kasama niya, at saglit na naglaban ang dalawa. Hinawakan siya ni Alex habang nasa labas ng makina at pinaandar ito, kaya ang pinuno ay mabilis na namatay sa pamamagitan ng pagtanda. Muli niyang pinatigil ang makina sa hinaharap at nakitang ang lugar ay puno ng kuweba ng Morlocks, na pinapakita na ang lugar ay pinamumunuan na ngayon ng Morlocks. Pagkatapos ay bumalik si Alex upang iligtas si Mara, at inilabas siya sa kulungan. Nagalit ang mga Morlock at lumundag para salakayin sila, ngunit pinasok ni Alex ang isang kwintas sa makina na lumilikha ng napakalaking pinsala sa oras. Ang time machine ay sumabog at kinuha ang buong mundo ng Morlock, ngunit sina Mara at Alex ay nagawang tumakbo palabas ng kuweba sa tamang oras. Nang mawala ang kanyang time machine, nagpa siya si Alex na manatili kasama ng mga Iloy dahil nakahanap siya ng kasiyahan dito. Sa hinaharap ay makikita natin ang Vox na nagtuturo sa mga Iloy na bata tungkol sa nakaraan ng mga tao. Dinala ni Alex sina Mara at Callan sa lugar kung saan nanatili ang dating laboratorio niya. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, sa parehong lugar sa nakaraan na panahon ay pumasok sina David at Mrs. Watchit sa laboratorio ni Alex at pinag-usapan ang kanyang pagkawala. Sinabi ni David na masaya si Alex saan man siya naroroon, at inalok si Mrs. Watchit na magtrabaho bilang kanyang kasambahay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!